Noong unang panahon, sa isang maliit na lugar, may nakatirang isang batang babae na nagngangalang Mia. Mahilig si Mia sa pakikipagsapalaran at palaging may masayang espiritu. Mayroon siyang tatlong matalik na kaibigan na lalaki, sina Jack, Oliver at Ethan. Ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pagtuklas sa kakahuyan, paglalaro at pagkakaroon ng maraming kasiyahan ng magkasama. Magandang araw, Jack, Oliver at Ethan. Tapos na ba kayong kumain? Oo, Mia, tapos na. Isang maaraw na araw, nagpasya si Mia at ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa isang camping trip sa kalapit ng kagubatan. Uy, sobrang liwanag ng araw ngayon. Gusto niyo bang magkakamping tayo sa kagubatan? Mukhang magandang idea yan, Mia. Oo nga no. Ikaw Jack, ba't tahimik ka? Ayaw mo ba sa idea ni Mia na magkakamping tayo? Sino nagsabi na ayaw ko? Gustong-gusto ko yan eh. Tara, maghanda na tayo. Inimpake nilang kanilang mga tolda, sleeping bag at merienda. Handa na para sa isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Habang papasok sila sa kakahuyan, napansin ni Mia ang isang sugatang ibon na may putol na pakpak na nakahandusay sa lupa. Hala, may sugat ang ibon. Kawawa naman. Mga kaibigan, tulungan natin ang ibon na ito. Guys, kailangan natin maghanap ng ligtas na lugar para sa ibon na to. Nabali ang pakpak nito. Bumuo tayo ng isang maliit na silungan para sa ibon gamit ang mga patpat at dahon. Maaari tayong lumikha ng mga aliwalas na pugad para ito ay makapagpahinga at gumaling. Makakahanap tayo ng ilang bulati at pere para kainin ito. Kailangan nating pangalagaan na hanggang sa gumaling ito. Makakahanap tayo ng ilang bulati at pere para kainin ito. Kailangan nating pangalagaan na hanggang sa gumaling ito. Ang ibang mga hayop na nangailangan ng tulong. Habang inalagaan natin ang ibon, maaari rin nating tuklasin ang kagubatan sa paligid dito. Pagka matuklasan natin ang ibang mga hayop na nangailangan ng tulong. Nagkaisa sa kanilang misyon na pangalagaan ang ibon. Nagtulungan ang apat na magkakaibigan. Nagtayo sila ng maaliwalas na silungan at nangolekta ng mga uod at berry para kainin ito. Nangalanan nila itong Feather at pinagmasdan ang unti-unting paghilom ng pakpak nito. Sa panahong ito, natuklasan din nila ang iba pang mga nasugatan na hayop sa kagubatan at tinulungan silang mahanap ang kanilang daan pabalik sa kalusugan. Isang araw, nang ganap na gumaling ang pakpak ni Feather, nagpasya si Mia na oras na para palayain siya. Nakatayo doon si Mia at ang kanyang mga kaibigan. Namangha sa nagawa nila magkasama. Napagtanto nila na sa pagtatrabaho bilang isang pangkat at pagpapakita ng kabaitan, makagawa sila ng pagbabago sa buhay ng mga nakapaligid sa kanila. Ang moral ng kwento ay, kapag ang magkakaibigan ay nagtutulungan at nagpapakita ng kabaitan, maaari silang magkaroon ng positibong epekto sa mundo sa kanilang paligid.